Cuboid ang tawag sa bahay na ito. Kaya raw nitong labanan ng mga bagyo, malalakas na hangin at ang mainit na panahon. Ang designer at innovator na si Hilbien, kinalakihan na raw ang palagiang pagtama ng bagyo sa Bicol. Maliit pa ako, no? Nararanasan ko na yung bagyo. Pero hindi tulad ngayon, mas malakas ngayon. Yung mga dating bahay, ang haba namang eaves nila. Minsan lang gamitin yung eaves na yon. So pag tinamaan siya ng hangin, sinasalo niya yung hangin. So ang tendency ng hangin, papunta sa taas. So ang unang masisira noon is yung gutter. No? Pag baklas na yung gutter, diretso na yan. Baklas na yan lahat. Gumawa ko ng isang aerodynamic na form. Pag tumama yung hangin, walang masyadong stress. Kumbaga, dumadaan lang. May ginawa akong simulation. Yung flat surface kung paano tumama yung hangin. No? Grabe yung stress. Pero nung tinanggal ko siya, no, yung hangin is papunta doon. Para-parehas yung sukat niya, no? Yung form, kahit saan manggaling yung hangin, no? Safe siya. Taong 2020 nang simulan niyang buuin ang disenyo ng Cuboid House. 2022 na itayo na niya ang dalawang prototype nito sa Bicol. Patented na ang design at may ilang bansa na raw na interesadong itayo ito. This is optional, no? Doon sa mga mainit na hangin, no? Na areas, no? So ito, pwede itong tumaas, no? So dito lalabas yung hangin. Pero it depends naman. Kung let's say, masyadong malakas naman yung ulan, mag-a-adjust naman tayo. Ginagamit nating material is APS, expanded polystyrene, no? So hindi na ito yung yung pangkaraniwang CHB na concrete, no? Na kahit alas 7 na ng gabi, mainit pa rin pag ginawakan mo, no? Ito kahit tanghaling tapat, no? Pag ginawakan mo siya sa loob, malamig siya. Nagkakahalaga ng 1.2 million pesos ang isang bahay. Suitable ito sa matataas na areas, except doon sa mababa. Kasi hindi siya designed for flooded areas. No? So mabigyan lang ng pagkakataon at mabigyan ng funding ng government at mabigyan ng yung mga tao na nangangailangan talaga. No? Siguro napakasaya ko na.